www.rmndipolog.weebly.com iman sa IFM nga manukad live dito sa Sunburst Fried Chicken ground floor sa may Hotel Camila 1. Salamat kay Paul James. Si Edgar, sa iyang mga litanya, Gar. Go ahead. Okay. Dagan kayo salamat dito. Good morning sa tanan nato mga suki tig paminaw na ni matag na sa Kabuntagon. Hangtod na sa alas 11 ang tak na sa Kautuhon. Hello world. No sa ato nga mga viewers sa atong www.rmndipolog.weebly.com. Ako magyawhag makiguban ka namo ngadto na sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon dinhi na sa atong kapihan sa Dipolog. Kita nanuka diri live sa Sunburst Fried Chicken sa ground floor sa Hotel Camila Dalan General Luna ni atong dakbayan sa Dipolog. Ania dinhi ang Hotel Camila 1 kung doon may mga bisita nga moanhi dinhi sa Laluigan Zamboanga del Norte duha ka dakbayan ay nagpangitaglain pa. Dada diri sa Hotel Camila 1 o di ba Hotel Camila 2 di ka mabalaka nindot ang accommodation pasundayag na nimo o ingon masab anihan Sunburst Fried Chicken nga may official venue sa kapihan sa Dipolog. Nyasab din himutang ang Lels Lending Investor nga naglugay pahulam sa mga pensionado veteranos panerbisyos kagamahanan ang Lels Lending Investor. Gipaliyon sa bitas may kabubuton sa tong busy mayroon sa dakbayan sa Dipolog Vice Mayor Atty. Sinin O. Angeles nga may presiding officer sa sangguniang panlungsod sa dakbayan sa Dipolog. Lain sa ganagpaliw ka na to, mao ang Pipix Pension House and Pipix Lodge, the budgetary pension house din sa atong dakbayan sa Dipolog. Iparan sa kita sa maing kabubuton sa atong board member sa Segundo Distrito, board member Cedric Adriatico. Iparan sa kita sa atong kanhi kongresista Segundo Distrito nga karon din sa College of Law dito na sa Jose Rizal Memorial State University sa dakbayan sa Dapitan, si kanhi Congressman Atty. Roselia Matoy Barinaga. Dr. Philip Lindsay, usa ka espesyalista diyan na sa mga balati ang pulmonologist na naanhimutang o napagayon sa clinic Lunes ngadto na sa adlawng Sabado alas 8 ngadto na sa alas 5 ang takna sa kahaponon ug on call sila sa bisan asang tambalanan dinhi sa dakbayan sa Dipolog. Kauban na sa iyang kapikas kinabuhi na usa ka pediatrician nga si Dr. Lindsay nasa Dipolog Medical Center. Sila si Dr. Philip Lindsay ug si Dr. Lindsay. Kaya masab nagpaliusab kanato sa panag-uban sa tulumon kapihan sa Dipolog ang Gloria de Dapitan. Kung ikaw doon ay mga bisita, dada sa Gloria de Dapitan, alang na sa imong pag-shopping, pag-suroy-suroy, o lamiya mga pagkaon, Gloria de Dapitan, nasulod ang Fantasyland na nagbaton karon sa mga bagong rides. Yung masab ang 5D, 5-dimensional theater, diya sa sulod sa Fantasyland, uban pa ang mga bagong rides. Yung masab ang Dapitan Aquamarine Park o Dampa, alang na sa nindot o lamian kay mga seafoods na may kapasigarbo sa imong mga bisita. Kayong tanan na sa dakbayan sa Dapitan. Di pala yan usap kita sa mayong kamuton ng atong panag-uban sa Tulmanon Kapihan sa Dipolog din nga nahimutang sa Sunburst Fried Chicken sa ato nga mga sa Cybazaar no sa Cybazaar alang na sa mga electronics gadgets electrical nga mga kaginahanglan ang Cybazaar. Good morning sab day ngadto na kang Sir Janos no sa nagtumulak sa iyang kapikas usab nga kanunay nagpaminaw sa atong panag-uban sa Tulmanon ang kapihan sa Dipolog matag alas 9 ngadto na sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Nga mabati sa duha ka mga Sibianan sa RMN Dipolog ang DXDR 981 94.1 IFM o sa ato nga live streaming sa www.rmndipolog.weebly.com. Mao gato ang pipila ka man nagpaluyo sa atong panag-uban. Pasalamatan sa dinato ang gihimo nga pagsuporta sa atong gobernador sa Laluigan usab nga nagpaluyo sa Tulmanon ang kapihan sa Dipolog ngadto kang Governor Atty. Rolando E. Yebes. Okay, Vic, para ito sa panag-uban sa kapihan. Salamat kayo, Edgar. O atong i-acknowledge din ang atong mga bisita hinapunta nga nagmonitor karon si City Information Officer Roberto Pinsoy kay ato itong ipamaliho hapon kay dili mao akong cell number kang Dudong Bagarinaw o kang Alex Batilong, but then again si Alex Batilong nagka-istorya me personally in the phone before milarga kong Sambuanga, ni-commit na to siya nga maari dire sa kapihan sa Dipolog nga atbang ra sa Kapitolyo Provincial o aniya kita sa ground floor Camila Hotel 1 no. Dayon si
dodong bagari na usab, ga-expect kita nga maabot dinhi karong butaga. So hopefully nagpadulong nato sila kay haron maiskutan usab nato og unsay mga kalambuan nga nahitabo diha sa ato ang merkado sa siyudad o hingon man dito sa Fishport sa Bara nga labi na kay daghang kayong tao sa kanunay unsa mo mga pamaagi sa pag-implementar dito sa government enterprise man sa City Government of Dipolog ilaw sa pamunuan ni Mayor Evelyn Oy o ni Vice Mayor Senen Olvis Angeles. Okay, we will proceed with our public affairs program and ato introduce diri for the very first time. Kay the last time ato gi-interview diri ang ato ang tagdumala mga opisyalis sa SSS si Mr. Martinez Pato. Kayo nakaibalo man nga ni-retire siya so atong i-invite diri ang nipoli niya karon. So without much ado, akong introduce from the ladies first after men si Miss Chrysolite Ardina sa atong Social Security System. Good morning and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning. Good morning. Ako si Chrysolite S. Ardina, admin head sa SSS Dipolog branch. Nag-giuban ako ni Mr. Kasumpang para sa pag-assist o niya sa pagtubag sa mga inquiries sa mga pangutana. Thank you. Okay, thank you so much. Dayon natin i-acknowledge din ang atong provincial chief sa Social Security System dito sa Tuluwigan, Zamboanga del Norte, si Mr. Jaime Kasumpang. Good morning, sir, and welcome to Kapihan sa Dipolog. Good morning, ma'am. Okay, first and foremost, I would like to thank Ma'am Edith Tumong for inviting us and to all his staff around. Okay, by the way, ako si Jaime S. Kasumpang, the newly branch head of the SSS Dipolog branch from Zamboanga City. Okay, buenos dias, mi amigo. Buenos dias, también. Ikaw sa Zamboanga. Okay, sir. Thank you so much nga nisalun ka sa among imbitasyon kauban ni Chrysolite Ardina. Atong diskutan karon ang mga contribution sa mga private employees sa business ba or sa labor sector nga nag-remit diha sa inyo ang buhatan. Kumusta ang ato ang pagpadagan sa Social Security System dinhi sa imong area of jurisdiction, no? Backlight ko, sir, ma'am, mo na lang ko, ako na backlight na ako pangutana. Gusto ko may balo o karon kataon naman ang SSS labi nga bag-o ka, sir, di sa ato. Kung sa may mga kabag-uhan po sa ato nga SSS Dipolog branch o sa totality sa tingin tibukan sa whole ang SSS doon na ba yung mga dugang services o dugang balero noon o sa ba contribution benefits so mga benefits okay, dugang ba noon may dugang benefits okay sa karon wala tayo na dugang mga benefits except doon ay mga privileges and mga other kanang kaayuhan nga gihatag sa ato ang opisina. Aduna kita karon gitawag nga kaning condonation loan, salary loan condonation loan program for individual borrowers. Diin kining mga borrowers nga wala nakabayad sa ilang mga loan sa una, makabil sila condonation. So the moment na mag-apply sila, nagsugod kining ato ang condonation April 2012 nga mo end sa up to September 2012 o gina po sa nga mo end up to March 2013. So the moment na mo-apply sila nining atong program karon, ang ilang interest nga accrued interest o portion of penalty na condone. So akong gi hawag or I am enjoining all the members who have this outstanding salary loan balance na kinahanglan mag-apply gid sila karon aron mamenos magamay-gamay ang ilang bayaran sa ilang outstanding loan. Okay, follow-up? Follow-up, sir. Gusto natin mo ba, sir, kinsa ba ning atong giingon nga mga dunay mga balance nga mga loans, personal loans diya sa SSS. Kinsa man ni sila katong niundang gyud og bayad personally nga over the counter or
company employee ni sila, kinsa man kayo ni sila, sir? Okay, sir, daghaning situation. Ano na kita situations 1, 1A, 1B, situation 2, o situation 3. Ang kaning mga tao nga previously employed with the company, sa mga employer nila nga nag-separate, pero adunay mga deductions nga gihimo sa ilang employer. But only, kaning deductions nga gikuha sa ilang sweldo, wala gilimit sa employer. So kung mag-apply sila karon, ang ilang penalty 100% makondone na siya. Aduna po usab situation nga katong mga beneficiaries sa members nga nangamatay. So during the time of filing within this condonation program, they have to apply kay ang katong mga penalties o interest makondon usab kato. So ang i-deduct sa ilang death benefit ang katulang ang principal nga loan. Okay, una ka follow up, i-acknowledge sa nako diri ang paghiabot sa lain na to nga panelist nga nahiabot ra jud. Really taw ka, masupinahan niya tayo ni. Okay, si Konsyal Ruben Ligorio, good morning and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Magdagit, sorry kayo, sinagi bitaw, uli bitaw ko, pero ako istro naman niya. Sa atong suging, di paminaw sa atong bisita, may buong Tuloy greetings sa mga fans all over the world. I'm back. Sa atong mga amigo, amiga niya sa USA, si Atty. Berlita Maleficiar. Kumusta, Panira? Sila associate sa Hong Kong, may buntag, sa Dubai, no? Ang mga mga viewers, may buntag, may hapon, may ulto, kung ito na diya. Di mo na pareho. Kailangan ng time zone. Okay. Salamat o may buntag kapuntaan. Okay, ang ngayon siya mo great kay dugay mo gud siya kay dito ni sa London Olympics ni Aten. Dayon itagbo po di siya tus Malacañang sa lubong ni Robredo. Oh, so muna na ang taw-taw jud siya medyo na escape ni rin muna ang ngayon jud siya mo great all over the world. Okay? Mo kato si Konsehal Ruben Ligorio. Edgar, padayon sa ato ang discussion. Thank you, Dad. Huwag mo talam, sir. Kung saan pagkibalo ninyang mga ginyo ni mga matawag na to, wala na nabayad o doon na tayo mga utang diya sa inyong buwatan, mga loan. So, pagkabalo nila nga, mga situation nila. O, kanina kung katong mga empleyado nga, naputulang employment, o katong... Okay, sir. Ang ako lang i-advise ng mga members na to, they can come to the office and bring the SSS number. Kay online ta, pwede na to sila masilip sa ato ang computer. So, wala ba ipadala nga mga letters of the letter o reminder nila nga doon na sila mga inunana, delinquent ng mga loans? As of now, wala sa programa namo, pero ipabalo lang naman sila nga, they can come to the office. Okay, salamat kayo. Pangutana gi ka ni Konsehal Ruben Ligorio. Na ako na, thank you, Adet, no? Na ako na punta na po yung mga security guards. Kadakalan sa ako na punta ng security guards, yun sila na uban, umimproman sila. Pero ang ilang payment sa ilang hindi ko na ba stagger na wala ba at sa palta ba? O sa gari, sa palawagan sa una, yun siya nag-lisod sila pag-apply sa loan. Wala ba may task force to monitor kini ang mga sa mga employers dahil yung remittances kay you see kaya kung mga sakop po sa mga empleyado mahal ko po reklamo kay initan nga bawaon wala nga pero really unfair on the part of the employees nga ang mga employer dili gid pero pa ba manunokit bayan kita sa atong sa remittances. So wala mo task force ana to really monitor around yun doon religious compliance sa bala o makiniwas ng mga sakop sa SSS. Ang ilang mga remittances mo parang yung tinuray. Okay, sir. Salamat sa iyong pangutanan. Nindot na pangutanan. Actually, we have this section who is in charge of that monitoring of accounts. Kaning mga tawanan, matawag nato kaning employers nga mga delinquent employers nga nung matawag silang delinquent, dili silang mag-remit sa monthly on-time remittance of these contributions due to the employees. Simple lang ang pagkabuhaton sa empleyado. They can come to the office and verify their contributions kung up to date ba.
So, in that way, aduna usab ang mga official basis to investigate these delinquent employers. Yan kung anong employee palitan, makita rito nga, maabot ito, makita sa inyong opisina nga ang iyang remittances delinquent, wala kayo klaro ang pagbayad. You will immediately investigate. They have to request. Doon namin ready form for them to fill up, and then perhaps by approaching one of our section like the full services section, pwede sila dito mareklamo, right? At that time, matuan sa among tao kaya you have these investigators You for see, that purpose lang yun. I understand your situation, pero sa akong diyon, God, kalaghanan sa talabis, mga security guard, no, ubang mga empleyado, nga gamay rin taon sila, wala yung pangataan, sa kadiri, nga nakilalang trabaho, kung nagbikin mo kung nila nga sila yung reklamo. Halimbawa, ang palitan, I have one client, yung trabaho rin nga, di na siya walang balik sa opisina. Kaya yung siya nga ay value my work, o niya akong client, akong amo, wala klaro doon. O reklamo ko siya, babawan siya hingpuan, siya yung mga reklamo, posible na ilitan siya. Like ba sa libor, nga dilibor kan randomly examine the record sa mga employers, kung gabayan ba sinsakto nga mayroon nun, na may mga payroll. So sa inyo po nga, to ensure ba ta, nga, kaya ako, walang suggest lang taga, to ensure nga, kini mga employer, kung ano mag-gil nyo, hindi mo ganito ikalikay nga, kini mga employees, mahadlog gila sila mo reklamo. Pero sa asama, natong iikiya nga, pagpirma ka, asam lang pirma, mahadlog ko na, labi ka ito, wala lang yung pangita. So, ato ang dili nga, not only to protect the employees, but also to protect the interest of the public nga, kini mga employers karon, karagaro bisa pag ako magkipesta ko sa kong pagkaabogado o dahil mga employees karon na wala nagtinarong ubayan. Ako mo di ko nga yan. Matay. Karon, langhang mga reklamo, pero mga gina, dili mo balik sa opisina. Kaya sila pa, contoh na, ikataikiyan saman, pwede mo na. Labi kayo, ganabi condolisyon, na di ko makihalag krimen kaya case gani sa repitan. Dismiss ang kaso kay agiin ba kung bulaon nga gikondon na ang meron sa ang criminal liability gikondon. Akaw sa mo agad ang mga empleyado di na gid sila mo reklamo kay mo reklamo sila. Di ba kung kapasag sa umong ko mga employer kaya may bagong bulaon nga gikondon sa ilang ilang delinquency. Unsa ba inyong, sa inyong parte ba? Sa inyong opisina? Ano mo di man nakato no himuon? Random lang mga kan, babaw na may mga record ya. O makita mo yun sa iyong record katunggo ang mga employer nga delinquents, why not immediately kanlakan without necessarily involving the employee? Okay, sir. Nindot ang pangutana. Actually, ongoing na mo ang mapping, monitoring of these delinquent accounts, delinquent employers. We have assigned these all delinquent employers to different field inspectorate or field inspector. We call it in our office accounts management officer. So as of now, kanang mga tao nga medyo delinquent nga, di sila makabail og loan, nasulod na sila sa usa ka panangitan sa ka-employer. Ongoing ang among filing of cases against these erring employers. So kaning mag-aapurat po nga gusto siya mabail og salary loan, pwede na matutukan na to individually. Pwede na siya. Basta mo pahibalo lang sila sa opisina. Pero kaning as a whole, mga employees sa employers, makover na sa kanang, we have this process namin mga legal basis that they will be billed, padala sila billing letter, and then after the expiration of this 15 days billing letter, doon na patay ka ng branch demand letter, and then pag ma-expire ang branch demand letter, 5 days, which is 5 days, another 5 days, we have to endorse it to our legal department for them to send this legal demand. So, by that time, mapur sila magbayad yun. So, may mo silang, up to date kayo as employer. Okay, thank you so much, sir. Kaya ko follow up lang ni kang Konsehal Ruben Ligorio nga ang kanang mga nitty-gritty details of applying for a loan or ang kaninyong gingon nga condonation loan ato gumasabtan nga kining atong mga kaigsuonan nga nagtrabaho na mga ingon niya security guard nga
murag minus-minus sa printaon o edukasyon, maula man na mo doon sa inyong opisina nga mo file ito sa ana kay di man na ganahan mo fill up ito mga forma nga daghan kaayo, voluminous kaayo, tedious kaayo ang processing. So, how accommodating, how approachable are your personnel in the social security system? Kaya sometimes good, kuan man ko, assist man ko og amiga, last time sa December na matay ang bana, dugay kay niyang follow up then until such time na ako na mismo ang Abas sa mga agitulog pula, matay po. Really, until such time kay kuan, moto nga ipasabot na ko ang anak kay kapila naman niyang balik-balik good. Unya nag-40 na lang si siyang bana, wala pa taon siya makadawat. So moto to nga ni kuan ko, I'm sorry to say pero mo to inahitabo. Okay, ma'am. Being new in this branch, ako lang i-suggest nga sa mga katawhan, especially kanang members nga doon ay tabo sa ilang spouse or sa membro, mga surviving beneficiaries. Kung dili sila satisfied sa services sa among opisina, by the way, I just want to inform you nga, number one is a service-oriented ang SSS. Pero siguro kana mga selected kwan lang siguro na kanang mga situation or isolated cases. So, ako lang ikuan nga advice nga, if you are not satisfied with this counter personnel, you can go directly to the section head. Kasi they are under one section head. For every section, di namin gitawag ng section head. And then if they are not satisfied with the services of these section heads, then they can come to me. They can go straight to my office. Kasi kita na magkuan sa ila, mag-sentensya ba, sentensya. Pero so far, siguro mga isolated cases na. So, ako lang advise, if you have some clients, advise them to go directly to me or to our admin officer, si Ms. Chrysolite Ardina. Salamat sa pagbaybalo, at least nakabaluming sa karon. Because I will also be calling their attention anytime. General Service. Salamat. Yes, thank you so much. Kapag kayo sa giniha ang anda, kalau yung empleyado nga, aron mapugos pil ang employer, would it be proper tingalo nga, panitan karoon sa empleyado, gusto siya i-update ang iyahang SSS, membership, na updated ang iyahang kuhan. Would it be advisable for them to apply for a loan para ma-updated permit? Yes. No? Mawala ng way of verifying kung sa ba up-to-date ba yung lahang remittance. So, that's a good idea. kailan kung ako sa ka-empleyado or security or whatever, matas yung opisina, and then if it's found out that relinquent ang ilang employer, ang inyong opisina liligan na ma-extend o ansalon sa amin, bro. Kaya relinquent pa niyang membership. So, sa mga buhato na, sir, will you wait for the employee to inform the employer, or on your own initiative, will you not inform the employer that there is a loan and then you have to update the payment? Actually, sir, ongoing nga mo ang monitoring of these delinquent employers. Maulang doon na tayo due process nga dili na to kaagad sila because may mga procedure pa ta, i-bill sila, illegal demand, and then final demand letter from legal department. Since kung edit nga problema katugtang follow-up sa death benefit, no? Nagkamo lang reklamo ko, sir, nga very circuitous na yung inyong proseso sa kuan. Nagkamo lang yung requirement. Kasi matter of fact sa mga office gani, nagkamo ayaw mo, balik-balik kayo ng mga kliyente kay pabot o pinabit o kuan to, correction of name, gayon to listen person, balik na po, nagkamo kayo din. Can we not dispense with this particular bureaucratic style of ang attending to our client nga ipasok mo nga ito na lang kung kung ba? Ito na lang inaro down ang isang mga kuhan dyan. Kaya, imagine mo doon na yung sa opisina. Ang yung office to, ako dito sa Butak, no? Doon na ang office din niya. Ano po sa ako opisina? Ilibre ko na ako kay, what is? Yawat na lang po ba, no? Yawat na lang po nga ba sila, election na babit. Dito, jokingly aside, kung ba, kaya na ang
balik taon sila ito kayo, mga isang, pastilan sir, hapit sa mga isang kayo, wala mo gusto, kayo na sa lang requirement, wala ko lang, usama-usan na lang. So kami nagtadaon-daon, pangitan ko na ay mga necessary kayo, mga papilis nga i-require na, do we have to, I mean, not dispense this kind of requirement? Okay, sir, I would introduce Ms. Aldina to, kay she is once a processor before she was promoted to Actually, sir, admin officer. dili man kaayo kuan ang among mga requirements actually kay we are monitored by the civil service, no? Naatay ARTA karon, di ba? Nga dapat dili kaayo daghan ang mga requirements and then clear ang atuang step by step. Where will the member go? The first na niyang himuon, second step, third. So, one time gani ganahan ng civil service sa office to observe with our procedure, no? So, trim down na gina, sir, ang among requirements actually. Naalang siguro yung usahay na ang member, kay once we release to them the application, we have the checklist. Usa na sa requirements sa ARTA na naagit ang checklist to check unsay gikinahanglan nila para pagbalik kumpleto tanan. So, muna siya. Naalang siguro yung certain na claimants or members nga usahay dili gid sila makakuan and then pagbalik dito nga kulang mo refuse na dayon sila to accept dili po sila maka-deny because it's in the checklist. So nakareklamo sila kung wala ma-include sa checklist but everything is included in the checklist. For example, among funeral, sir, ang requirement sa among funeral is only funeral receipt and the death certificate. And then we have at least 3 forms lang ilang i-fill up. The application form, the sinumpang salaysay, and the affidavit of funeral expenses. Kana rin siya, sir, and then the 2 valid IDs. And we have every application we have. Every time nga mo release mi anak sa mga employees, mga claimants, kumpleto gina with checklist. And then with regards siguro sa kuan karon, sa amuhang delayed siguro sa mga releasing karon sa mga benefits, it's really true na medyo naatay delayed. So dili mo deny ana, it's because naami karon sir upgrading bitaw sa amuhang procedure. We are going into paperless na transaction. So before, once we receive the application, we immediately send it to Zamboanga for processing. So it will only take siguro 2 weeks, 3 weeks, the most is 1 month maka-receive na ang ato ang claimant kasi manual procedure ito siya. Karon, ang giano ng among president i-introduce karon nga paperless, i-encode siya sa computer, we scan the documents, murag i-processing na ba dito na sa computer tanan. But then, unfortunately, ang program karon dili pa that kuan. So we working well. Naapa siya mga problema. So ongoing ang upgrading, enhancement sa program. Inovas kung ma-updated ang inyong record at alitan, but it will take only about 1 day or 2 days. Yes, sir. Inana na siya, mapaspas na gid siya. Muna gusto sa among president karon si President Diquiros, as much as possible, electronic na siya tanan para mas faster, mas kuan. Even mga salary loans karon and mga sickness benefit, mga short term, sa una check man na, no? Naana siya kayo proposal nga i-ano na siya, i-cash card na siya. So, kinahanglan gid inyo you can add okay. Kinahanglan gid ang inyo imoon kay sa GIS sa mga kalimot. Yes, sir. 1 day or 2 days sabi Yes, sir. ginayon. So, I would like to add regarding this funeral. Actually, ang among funeral benefit, it can be claimed within 1 day provided ano siya kanang confirm ang pack of death and then identify, the claimant is being identified by anybody or katong mga reputable officials and the employees also can identify the claimant. So within 1 day, we can even release this within 1 hour kung walay discrepancy ang iyang mga records. Okay, thank you so much. Ato ba kung mag-compare to the GSIS sa government o sa SSS sa private, okay? So, na may uban po nga doon na sila yung remittance sa GSIS, then ikuan po sila, apil po sila sa SSS. Oh, okay, like Konsehal Ruben Ligorio. So, unsa man kaya mga benefits nga ma-avail aning iyang depende sa contribution ngayon, unsa po kaya mga benefits nga iyang ma-avail? Speaking, you answer that. Actually, we have siguro mga most of
the same nga benefits no as a member. So once you register as self-employed or voluntary member with us, naatay short term, naapitay long term. So with short-term benefit, pwede ta sickness, once magdaot ta, whether admitted, outpatient, pwede na siya. Sa mga female members po, naagyapon tayo maternity benefit. So up to 4 deliveries, pwede sila ka-claim. And then we also have, once we become disabled, unable to work, di na makatrabaho, na at tayo disability. And in sa long term, ma'am, in case of death, so we have that funeral, we have death claim, we have two kinds of death claim, the lump sum and the pension. And at the age of 60, once you already have at least 10 years contribution or 120 months, that would entitle you to a retirement benefit, a lifetime pension at the age of 60. And then for our privileges, we have the salary loan also. So that would be the benefits you can avail. Okay, gamay lang before Consihal Ruben Ligorio. Bahal kayo palaliton karon. Yes, ma'am. Updated, upgraded na ba po Yes, sa ma'am. serbisyo pa yun sa That's benefits? Pila po rin taon nagpalitan 5,000 the last 5 years 5,000 na ba karon ang ato ang burial diha guban pa kay kuan dapat good mahal kay palaliton increase po doon sa mga benefits sa mga miyembro. Ang atong funeral karon ma'am is already 20,000, no? For the death benefit nato, we have a minimum lump sum amount of 12,000 or the number of months paid times 1,000, no? So minimum gid ang 12, whether you contributed 1 month, 2 months, you have 20,000 funeral, you have lump sum amount of 12,000. But once you have already contributed at least 36 months, or that is 3 years, your spouse or your minor children are entitled to lifetime pension. So at least 3 years na siya. Minor children. Yes, si Consihal Ruben Ligorio, may minor children. Ang spouse. Okay, Ang spouse. Okay. Pagtana, ikaw na Consihal Ruben Ligorio. pensioner. I have a pensioner sa SSS. For all you know, ha? Yes. Can a pensioner apply for a loan? So, Not yan. anymore, sir. Because you are already receiving a final claim. Once a member is already receiving a final claim, dili na gina So, siya. what I mean is, can he apply for a loan sa iyang pensyon? Dili, sir. Mura na akong punta na kay since this is, kami ka-pensyon namin sa this. Ano ka pensyon naman ka? Oh, of course. Of course. Ano nga makaloon mag-ibig dito? Ako salary. No, ako salary. Ako ang pensyon. So, boy, akong gilon. I was allowed to minus lang na sa akong pensyon. Sir, excuse me. Question. Yes, I see it, yeah. Yeah. Sa GSIC Yes, I have. office. I have my pension every year. I have my pension every year. I will just tell you how much. Hindi mo kung tulisan. Pero I am receiving now every month because after 5 days ako pag-retire, optional. Imo microphone? In 2007. So, this year, or last year, 12, no? 13 wrong? Last year, nagsugon ako o pension. Now, pag last 2 months ago, ayaw pa lang. Nilala ko nga akong salary. I was granted. It's automatic. As I've told you, it took only about 2 days to process. And my pension has been deducted for a certain amount. Hindi na isakto nga ako gawat kay hindi ko naman salary. So my question now is, can it also be applicable sa iyong SSS? Okay, tumago na ni I Chief am just Kasupan. curious. Directly sa office of the GSIS gid na siya. Kaya I have lots of friends who retired and then they are now enjoying their monthly pension. When I asked them, instead sometimes may sa kaila invest na lang kwarta sa bangko, so on hand wala sila itagong amount. Mausay magunaw na sila nga, we want to apply for loan. And wala may idea. So salamat sa imong idea, sir. Kay I will also introduce that to my friends who retire. You know, Sa SSS, possible laws can be done in your office, dili? Dili. Di mo maka-adapt that kind of program? Like the GSIS? Wala. I mean, you know, law assessment, that will have been a proper mode for your office to do it. Kaysa yung invest sa laing mga parang kwarta sa SSS, why not allow the pensioner apply for a loan
i-attach sila ang ilim. Klaro magigay na nga every month pag-receive pa sila. Yun ako, sa GSIS. Every month ako, sugod na akong deduction mura og sa mga 2 months ago. Nilawat ko doon na, kuha na hindi na galing sakto. Kaya kuhaan mo na sa kuhaan. Pero good for 3 years pa ko kuha. Ang saving doon ako. Dili ka, sir, nga doon ay association nga attached to GSIS? No, di ako si GSIS. Kung nila na mas nindot na, mas nindot po nag-ma-introduce na sa SSS. Pero at our level, sa level na mo, we cannot implement that. Kaya doon naman tayo gitawag nga balaod doon nga sundon from the main office. Magagi sa mamang commission. So then again, you can always introduce the program to the head office as what the GSIS did. Pwede na, mas nindot siguro if it comes from the outside. Kaya kami mismo, insider, dili may pwede mag-introduce. Hindi. Sila yun sa taas na Suggest na for Tingnan mo, basig. suggestion Basta from the wala- outside, nindot po or Kasi from the members. sa inyong opisina sa national, sa inyo wala magkabalo. Why not try to ask this? Basin og introduce na sir. And then, lift somebody, not necessarily nga, kamoy na matana. So, wala mag-inquire ba sa GSIS? Bahina na nga ang loan ang mga pensioner. Ilang salary, ilang pension, ilang loan. Just let somebody ask naman dito. Mga littles ba? Basin og sa inyo sa national na nag-implement na wala rin sa inyong local. Kay, di mo kami nga, I am just telling you, gabluff lang ko ini. Pero, ang sinabi lagi, I am now enjoying this. As a matter of fact, 2 months ago, I applied for a loan. I was granted about almost 100,000. Aron na ebidensya, order kay pansit. So, inuod na nga nag-loan ka. Hindi, ang loan, wala, ang loan. Yeah, I was granted about almost 100,000 ang akong loan. Dahil hindi na sa rin, walang pension loan naman dira. Tawag? Hindi na, wala man ko magsalag, wala man ko magdawat ko sa pension na. Wala pension loan. Dahil, og active pa ka sa servisyo, salary. Yak kare, pension loan. So, my pension now has been deducted every month. Hindi na ang isakto ng kuhan. So, I think up to 2016 po sila. So, why not? Pansit. Sir, nindot na nga balita kay 4 years from now, mag-retire na po ko. So, Mag-load siya makapil para ko niya dito. na, nalipay ko nga nakabalo niya na. Actually, So sir, far, imposible na siya na nag-implement ang national and then wala may mindful. Imposible na siya, sir, kay any implementation good, disseminated good na, any program is well disseminated good na from the higher to the branches. So that would be very impossible na gi-implement sa mong main and then wala may kibalo. Kay we are really well informed regarding mga new programs, implementation. So, This report, siguro dili lang yun siguro ang higher up, sir, is not really convinced lang good with that program kasi di ba we are social security, we provide security for the members aron nga dili sila burden sa society, di ba? So that pension is really intended for them, for their monthly needs. Kasi good for GSIS, sir, kasi dagko kaya mga pension, sir, sa GSIS. So, okay lang nga mag-grant sila of loan na pag mabilin for the members to sustain their needs, no? With regards to SSS Manggod, sir, ang among monthly pension, sir, sa mga private Manggod, minimum na ilang contribution. So, ang the most good na pension is only 1,200 for 10 years, 2,000 plus. More na siya yung mga average na pensioners. So, kung kuhaan pa siya for, bisa pa wala may pa, mga. o bisa pag-implement yun po kumulong, di kamera ako pension. Yes, sir. Muna siya giprotektahan po sa mga higher ups kasi that is social security. So, naagid sila dawaton monthly to sustain their needs. Kaya mga tigulang nagod na. So, if i-implement pa na namo ng loan, probably mag-grab gid sila for the need, di ba? So, unsa naman lang mabilin nila for their monthly. So, giprotektahan lang po muna, even ka nang employed, sir, employed pa at the age of 60, nga retirable na, dili na siya na mo i-grant of loan, mga inana at Okay. cases. Adunay ika-add si Chief Kasumpang, sir? So far, maurat good to, ma'am. Katong na sulti ni Mrs. Ardina. Okay.
Sir, what happens sa mga contribution or loan sa mga SSS members nga gi-cut off ang ilang service due to financial problems sa company? Tapos wala na ilang service. Na-retrench. Na-retrench. Oo. So they have the members have the option to continue their contribution as a voluntary member, no? Kay over the counter. So they have just to they will just verify ang ilang salary bracket. They have the option to continue. Kay sayang man po. What if wala na gud sila yung capacity nga makontribute? Napa yan, Wala na may trabaho. trabaho na lang ako. Kung saan man nila itong ilang contribution, can they get it back? No, ma'am. In the future, pwede na ma-avail. In case of contingency, makuha rin Kay na we have no refund gid ma'am sa ato ang kuhan. Once a member. Candidate apply? Yes, they At can. the age of 60, Pwede, sir. At the age of 60. At the age of 60, pero sa early age pa, and then gusto nila nga i-withdraw, dili na siya 5 pwede. minutes. Now, sir, in answer to Paul's question, later, the employee was, return sila, ano? Dahil nakakontribute sila mga about 2 years or 3 years. So, dili na lalaki, ingon po mo, ilit po tala nga, wala, pinlis na, di na, wala, trabaho, alam ka to. Pero, ang pumagkakalilit, I don't know if it is correct, na at the age of 60, pwede maklaim nila ang ilang, at mapa sa SSS, ilang claim ilang previous na contribution na at mga sa SSS, at the age of 60. O patay na ang kabayo, anhin pa ang gamot. Basta, the beneficiary ma'am, the survivor. Tinuwa sa mga kamot sa 60. In case of death ma'am, yes. in case of death naman, like for example, na ay membro, nakahulog o butantag 4 years, no? And then, buwa siya Minimum is 4 years, 3 years. 3 years. Okay, Example lang, minimum. 4 years, ayahan na contribute. Dayon, wala na niya na-continue kay Apiki. O, nati-oro, kula kabutog 60. Still, ang beneficiaries maka-enjoy sa pension. Lifetime to siya man. Plus, pag na ay mga anak, Kanisa mo siya maka-enjoy yung pension to no, mga beneficiaries pagkamatay. pagkamatay. At the time of Akala ko death, kasi nabot ng 60 namatay siya. yes. Kay, ang death pension na na to, the only requirement na maka-pension is a minimum requirement of 3 years. Mga kaya, ang numero nga naunda nag-contribute, mga kakintribute mga 4 years. O yung gusto siya na, mamatay na lang siya, haron, na, agyan mga asawa, anak, maka-enjoy. Option na lang dyan. Yes sir, go ahead. Kami regardless of the cause of death, basta mamatay, maskin pag naghikog, bayaran sa SSS. Unlike sa mga private insurances, pag maghikog ka, maghilo, dili ka bayaran. But sa SSS, kung nagpakamatay ka, bayaran gyapon ang beneficiaries. Less ni sa tanan ng mga delinquent or unpaid loans. Yes, sir. Yes, ang Deduct na unpaid tanan. loans. Na tanan. So, Abi na ko dili na deductionan kay limos po ba sa SSS? So, mga itong gingon nga, katong mga akurod nga interest, pag namatay siya within this condonation program period, mag-avail siya para ma-condone to. So, kung ako na mga karonet, na bumbro, no? Naka-contribute sa mga 4 years, kaya wala sa ikuan, o lang ilang mga anak, mamatay na lang mo, araw maka-enjoy yung mga... During this period, ito siya ano mo Diyos nga, ayaw sa apply sa kondisyon na ayaw ka matay. Ang dako-dako kadawat. ano, kidding aside, pero more it's a fact, no, nga, more ni reality in life, no? So, mula may anga sa naminaw karon, pwede man mo text, or mo chat mo rin, o sa ato ang website, no? O katong mga viewers na to, kabahin na sa inyo ang mga problema sa atong social security system. Kaya di aman karon sila, anda mo tagana, nga mutubag sa inyong mga pangutana. Labi na katong minaw sa radyo karon. Kaya yes, Edgar. Okay, nagisgo ba mga world viewers, no? Sir, doon na ba mo ani? Can these people, mga OFWs na to, mamembro sa SSS? Yes. How can they? In fact, we have some offices abroad. As far as Europe, America, Middle East. Aduna kita mga offices dito nga giabri sa atong Pero voluntary na, the part of the OFW. Kaya ang mga employers, di mo na ito sakot, di ba? Naatay, ano sir, naatay kuan game nila, kanang naagitay OWA sir, OW, naagitay membership for OFW. No? Then naatay programa din sa OFW which we called as the Flexi Fund. Kasi kung OFW ka, once you are a registered OFW, yung minimum salary bracket would be 5,000, no? And the maximum, di ba, 15,000. If
if an OFW opted to contribute more than, kaya ang 15,000 salary bracket is, that is 1,560 per month. Pero gusto siya maghulog more than that, so muna na siya bangko, muna siya itawag namang flexi fund. So if maghulog siya 2,000 every month, so ang in excess sa 1,560, mahulog na siya ito sa flexi fund. So anytime pwede na niyang withdraw, muna bangko ba? So mag-interest po na siya, ma'am, mag-interest. Okay, kajut lang ha. Okay. You're speaking of OWA, connected ang SSS, ano? Dili, separate. Separate. Ang OFW member gid mo maadto sa opisina Okay. to file for an OFW membership. Okay. Last Thursday and Friday, dito mo sa mga city, dito mo sa Philippine Overseas Employment Agency, dito mo sa OWA, PhilHealth o Pag-ibig, naghatag sa mga contributions, nag-renew sa mga licenses o membership o uban pa. Wala man gud to picture out na mga pwede po dahil sa SSS, no? So, Naami ana ang form ana ang ilang fill upan, OW1 na siya, ma'am. OW1 and they will have to support. Yes sir, they will have to support holidays tawag ma. passport lang ang ilang i-support, ma'am, or kontrata nila. Tapos qualify OFW na dahil na sila sa lang status. Jenny mo. Pansit ha, pansit. Yes sir, anything you can add, Mr. Kasumpang? Okay, aside from this, gitawag na the condonation program, nag-offer po ang SSS og Educational Assistance Loan Program. Doon na po tayo gitawag nga calamity loan program for those members who are affected with this recent southwest monsoon. Calamity. Okay. Una, educational program. Saan man pag-apply sa itong mga members nga naminaw karon ng educational program para sila mga anak. Pila rapod ang maabi. Okay, ang sa educational loan program, maka-apply sila katong mga anak sa member or member themselves, ilang mga igsoon, pwede mag-apply. So duha kini for degree course, pwede sila mag-apply up to a maximum of 5 years. For non-degree, like kaning ito, pero kaning vocational courses, duha ka tuig ni siya. And then the amount per semester is maximum of 15,000 for degree courses and then 7,500 for non-degree, mga vocational courses. Provided ang school na where they are enrolled, the student is enrolled, accredited with the CHED or the Commission on Higher Education for the degree course, and for the non-degree with TESDA. Is it implemented here, locally? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Alam mo yung Andrea ng mga scholars? Yes, Actually, doon na ta. Okay, it's good to know. Si Consiel Ruben Lito, Bakit siya sa pa na. Isetre? Ayaw po kayo. Yung loan lagi o Nawalayo mo kayo nito. Nawalayo mo kapag-abot. I don't know if it was asked really. Okay, sir. Bali na yung mga members bitaw. Kanang mga empleyado. Once napunta na ba rin nga, once they are already employed, they are supposed to be registered na sa SSS. Was it asked already? Oh. So, for the benefit of those who are listening, kanang naminaw karon sa mga empleyado, kadaghan magod, ato lang ng karoho, no? Kadaghan sa ato din mga employers, no? Ato lang, di lang tabi nga hingalan, pero kadaghanan, employers sa mga empleyado nila, labi ko na gagmay mga sweldo, sila i-rehistro. Oh, kaya mga ubat, mga buligiro, otoryana, lugayan nila uguan, rehistro. Lugayan uban, ito marehistro. So, sa buhaton sa mga empleyado, na parang hindi sa matikan, pero at matawag na burono na o at initiative of SSS, nga may membro sila kung ang ilang employer nagpakabuta bungo lamang sa balaod nga dili nila i-rehistro ilang masako. Pinahapag yung dili nila i-rehistro. Okay, sir. And ano na siya? Actually, ang employer is given 30 days to report their employees. The moment nga doon ay may tuloy sa empleyado, within that period nga wala nila na-report, they are already liable. Even if 1 day lang siya, 1 day lang. Ang liability ng dako na, it cost, siguro mga 100,000 kung work connected, kung nahitabo na. So, obliged yun sila to register and pay the contributions due to their employees. In the event that wala sila ma-report,
Sayang na ang technique nga pagbuhaton sa empleyado. They can just go to the office and verify, oh, na ba ko contribution? Pero ang empleyado, dapat gamitin yun ang utak, no? Magkuha yun siya SSS number sa SSS. Iyahan ang hawak-hawakan. Siya yung kuha. Oh, siya get personally, pwede na i-present sa employer di akong SSS number. So look out na sa employer. Pag tagal po si employer na makuha sa SSS, di na kinala na. It is the employer himself. Yes. Siya na at his own initiative. Yan na ang ito ka, o ngayon kong SSS ka trabaho ko. We will just give them SSS You number. know why I'm asking this? Not only sa ato dito sa Polo, kundi sa pantalan, nagdaghan ka rin na mga bata diha na nagtrabaho. Bugat trabaho. And I should know about this because when I was the fiscal of the Pitan, ayaw ba niya nga, mamatay na lang niya, ang mobile pag pirma, noon kayo ba nga, mo-report sa opisina, na wala ko dito, wala ko hanaw, pero when I was there for 10 years, na-monitor ko na kargangan sa mga nagtrabaho sa puntalan, walang ISIS. That's why nga, wala ba ito na hinawain ako itong mga uban yung mga kuhan, kaya ako mong ginangunay guduokan nga, gili ka mo, at ito ko sa ISIS, mga ayaw kong report na, muikiha, kaya anak, wala yung history ng mga mata, wala magato. So I don't know now kung saan makahitabo ko dito sa puntalan, pero I think, I will suggest no, yung opisina ug mahimong tayo yun lang i-monitor ito sa kuhan ka daghang yung mga makita mga to kuhan ng puntalan daghang kay mga bata diha nga murag empleyado sa servidore pa na sa diha nga ano to if they are registered na their work is very risky na prone kay na sa sakit prone kay na sa mga tabo mga disgrasya now may tabo nga pagbuto na sa diha sa kaso biyaran ng puliso ang tabo na kay wa ang pikasukol kaso biyaran lang po itong namatay sakto bayan pero og ila pa talang girestro at least not only nga maribayaran lang sila pero ang membro nga namatay si bagong namatay ang iyang mga sakop iyang mga pamilya makatawat og pension ta ba so ako kung ta ihangyo ninyo mahimo if you have time ay mga extra mga empleyado nga i-monitor most often i-monitor nato nang naa sa pantalan kana gid ang mga igsoon na to nga hato karon murag wa pagina tali maristo. Kunya nagduda po ko nga baguhan ko mo may buwan tong tanan ko hindi lakinganan ang security guard. Murag ang ilang security agency. Iwan ko po diri ko to amon sa samis na sa tuguna. Na ilang ito to or gina. Sa kalon kay murag siko daw palta ang ilang bayad silang kuan. Kanila pa ilan lang kay adlok po siya. Pero ako wala akong ingon sa inyong office. Kung may mo, yung italao sa inyong record, kung wala mang galing, yung talao ng mga kung talao ng mga security guard nga, o bala, ilang ipuli, pagtira-tira, nga unsa man, na-restore mo, di ba, automatic pala nga, kung sa, ang ilan itong security guard sa Usamis, ma-reflect man sa inyong office, no? O sa inyong record. Oh, so, tanaw na yun ito, talao yun ng mga walang usaman, sakto ba inyong magaling kayo, mga, sa akong ingon, gano'n nyo, there was most open na yung mga sa opisina mag-inquire lang sa office kasi buhat ko rin ko ato na niya hindi na bumalik bahal ko sila muna nga I think as a part of our implementation sa balaod ato talang kinala na ato i-monitor sir na kay malayo ko tato mag-iso o nagkapay mag-sweldo. Okay, Chief Kasumpa. Ako doon ako ikadugang ni Ana. Actually, kung ang employer nila, ang ilang main office nila is not within our functional jurisdiction, definitely we cannot monitor it. Not unless kung doon na sila branch nga gi-register diri. So kana yun mao na atong problema karon. So it's up now for the employee or the security guard to go to the office and inform us. Sige na sir. Yan na siya. Mubalik ito na maplitin na ko mahimo po balan sa kong rato sa office. Kaya posible ito naman ato sa opisina na ato diri security guard nga ilahang kuan nga ilang employer di wala diri. Wala branch. Wala branch wala i-register diri. Pero sir, kung panalitan doon na sa reklamo, they can just come to the office. Pwede sila mato sa mga opisina and then we will request the branch where the employer is being registered. So we will conduct investigation for that matter. Okay, thank you so much. Una kita mo ato sa unahan at una kita sa istasyon alang sa atong mga dugang na panginabuhi. Dani, take it away. Ano para nito? Loy ba kayo nakita? Kuan man parang ano mo kung sunod ba ito na mo gas kita.
Alila sa kala, bagura. When branch na yun, ang kaso? Pagita. Mas, tinatapos pa siya yung dismiss ka po. Klaro, once, bisag lang mabayaran sa unang panahon, bisag lang mabayaran, nanamot yung kaso, di ba? Yes, sir. Kita lang figures yun. Pagkuha ka doon. May opera ba lang ang kontra o? Pero massive man nila ang kuan karon sir. Kay in fact daghan na kayo mga employers karon pang kailan ng kaso. Na naganin na priso. Sa may, parang katong coalition sa Miyagi ito, sa Sa miagi to siya sir. Coalition of Kung sa delinquent naman? employers. Katong ganyan ito. Oo, katong delinquent employers. Last year, Last year, oo. Nga, i-allowed sila og installment. Yung cliente pala, suspect. Mapukot ko kaya ako mismo isukuhan ko kay kaya na wala ko ganyan. Ako ang tawag ng suspect. Alam siya. Diyan ko yung naman. Ingong ko mga sakot ng tuloy. May mga chikito. Sa among opisina. Sa akong kaligay, nananagan ko. Among isyo, ikaw mo reklamo. Chikini, ikaw mo tali ko. Kapasik sila naman. Pero ano ba, mahal sila ko ng mga among ikas. Balang ka na actually, kung karoon mga kapanahula, o gano'n ito ron, wala may condition. Kanang kuan na loan lang sir. Pero dili na katong kuan. Kasi mga kuwan sa una, hindi na. Dili na. Katong mga Contribution? hindi na. Magulang na po tagunan na. Kuma naman na siya. Kuma na itong katong contribution. Tama lang pala siya. Pero balik-balik, dunay time na Muna na lang ako mga ibigyan na ito, pero parang sa bawasan. So, nalimilan na ito, at least na wala na sa ideya, o magkakasunod sa ito, sa kakuan, kinipuan na pala sa mga business po na business. Una yung mga establishment din ang ilang gi-declare sa katong naka-ubos bitaw ng salary. Below sa actual salary O, nila. below sa actual salary nga. May bulong nila ng mga kuan. Ako na yung mga kanya mga. Bulong nila sa ganiglo nila. Anong gamay naman ang bulong nga mo? Mas kapot ang salary. Wala na time na Wala daw mga posting karon sir. Posting sa contribution. Sa loan. Mulod lang sila. Tapos, dili sa kalon, gawa pa rin posting. Dili na rin siya. One man electronic posting naman sa karon. Payment yan na karon sir. Once you pay karon, pagka-umpa na na. So, most probably, parang employer na dapat Responsible for the payment. ilang class drive siguro ba dili Wala Christian siguro sa online naman na Employed ba siya? Employed? Kasi alam ko na siya sir. So siya mo yun, kaya katong pressure siya anak for SEM. Okay, wala mo, lahat. Para sa header eh. Applied in education. Ang utang na kaya niya mo loan check. Wala man, kaya may posting. Hindi ko kalon. Kasi yung bayad na. Bato ang SSS, mga kana, ayaw kasi mong buwan niya. I was an employer sa SSS. Well, kuan man po sir, ang posting na po, mag-last ko lang siya sa election list for posting. So, sa mga post na pala yung sa Ang required sila o ganahan, Saan nila na nag-swindle sila 8,000. So, naku na ilang work from 8,000. Naku na malun. Ilang malun. Pero ito lang pag-yapon sa bracket, 3,000 to 4,000. one week at bring their wala na ng mga offices. para makita gid ang kaling kasagaran ko kami po mga mga business. Well, step ito na rin po. Ang ilang salary is 5,000. Ang ilang actually ginawa is 8. Ang 10,000 yung wala once. Para makalusot sila. Dagan mo ba mga kwarto? Sabi na ito po na kung sa yung sa din. Ang actually ako ma-receive is 11. Dagan sila nasa dahan libro na libro para gaya may libro para SSS Ano magigining lipat-lipat mo siya? Ibigay Actually na ako ma-receive is 11. Pero sundo na natin ang mga process sa conversation. wala ba sila Ilang dineclare na sila? wala ba sila
na it will also affect your future benefits. Kaya computation of your benefits will based on your current income. Ang ilang chairman, Kasi mo lagi na nila, deprive mo nila ang control sa ilang ang benefits. Imbis na makaabay mo gaya kamay. First bracket, yung pinaka-lowest bracket, may mga 5,000. Pilita, sibat. Mana yang ini saya kami ang magulat kami Bakang yung mga cases na Wala pera na sa ID. ID. actually, sa ID na karoon, nagkuha na. By end of this year, manormalize na siya, nagpass-pass na sila. 2010 pa ako ng ID. kami na to siya Humid na tayo mo. humid to yung Replacement na to ako pinawag na Nagkuha na to sa mga ongoing na ito. Double naman ang 2010 man ko nagkapay. May 2010. Kung naka-release na yung ID, so Wala ako naman ako. pwede mo naman check sa computer kung generated na try to verify na lang. pwede lang mo bring your access number Okay, balik kita sa tong kapihan sa Dipolog, the original. Live kita nga madulog sa RMN, DXDR, o IFM, o alang sa atong live streaming, www.rmndipolog.weebly.com. Atong ipaabot, hangtod karon ang pag-iabot ni Alex Batilong, ang atong market supervisor, o ingon man si Daniel Bagarina, atong fishport in charge, kay na istorya mas telepono, ni-commitment to sila nga mo attendere karong Sunday, karong Domingo ha, sa atong kapihan sa Dipolog. So, alang sa mga nakadungog, panawagan lang ni Lost and Found, si Mr. Batilong o si Mr. Magarino, no? Lost and Found. Okay, salamat po sa ni Mr. Roberto Pinsoya, atong City Information Officer. Yes, okay. Atong, ay kataway gar. Salamat kayo kang Taxi Lumba, si Silbert Dundiano, kawan natin rin, si Danilo dito sa istasyon, si Paul James Socolan, si Edgar Sorunda, si Consial Robel Ligorio. Pero, sa dili pa kita, may balik sa itong mga pangutana sa itong mga bisita, ato unang basahon ang atong mga panginabuhi. Paul James, na mo follow si Edgar. Okay, daghang salamat dit nagkainit na to ang kabildo itong kapihan sa Dipolog labot na sa contribution o mga benefit nga makuha gikan sa social security system. Pasalamat ka na sa Janos Marketing, Wilson Electric and Hogwire, kang Mr. Rogelio Alcomendras sa toang Paro Officer, kang Mr. Roger Walter King, kang sa may Jennifer Agustin King sa Oma County, Northern Ireland, kang Schools Division Superintendent Dr. Sunny Ray Amet sa toang Schools Division Superintendent sa probinsya, kang Mrs. Milagros Agustin sa West Columbia Avenue, Chicago, Illinois. Daghang salamat ma'am. Kang Torrio Farming man FNR Marketing na kayo na nagserbisyo o nagdumal o ang nagpaluyo sa tuwang tulumanon kapihan sa Dipolog matag adlaw nga Domingo nga tanan. Okay, salamat po. Ito sa pasalamat po ito sa Roscoe Eye Care. Diyas dalang katipunan, nagpahigayon kini og colorblind testing. Diya sa Roscoe Vision Care. Imo sa pasalamat ito na sa Laundry Plus, dito na sa Highway Dalan Quezon, itong dakbayan sa dito Laundry Plus, mga paabot ninong imong palabhan tungkol kay dagko ang ilang washing machines. Imo sa atong pasalamat sa Ann Seafoods House, diya sa Barangay Bara o sa Highway Santa Isabel, ning atong dakbayan sa Dipolog. Padagihan ni Atty. Clyde Naong. Salamat kay Edgar. Ako una ni basahon. Harong wala idugo o may tabo. Harong ko makasunod sa balay. Sa inyo. May tabo. Okay, so PCA info time. Ang buhatan sa Philippine Electoral Authority, andam sa kanunay sa pag-alagad kaninyo, may kalabutan na sa industriya sa lubi. At ang hinumduman sa kanunay, ang stricto na implementasyon sa RA 8048, otherwise known as Coconut Preservation Act of 1995. Walay pagpamotor sa lubi kung walay permiso gikan sa Philippine Coconut Authority. O nagpasalamat si Mr. Ralph Amoy, uban sa iyang mga personnel sa Philippine Coconut Authority sa hinabang gihatag ni Vice Mayor Sinin Olvis Angeles kay iya mang gipagamit ang taga-PCA dito sa Zamboanga ni aten sa First Mindanao Coconut Congress dito sa
Zamboanga City ag sa Miyerkules hangtod agahapon. Gahapon na sila nabot, no? So, ilala ko gisugo, haron ko makasunod sa gihapon sa among balay. Nga daghan ko rin salamat nga to kang Vice Mayor Sinin Olvis Angeles o City Government sa Dipolog. O karon ang pangutana gikan ni Konsyal Ruben Ligorio o musunod. Kasi konsyal, Ikaw, Konsihal, wala kay Ruben, only Paul James sa kunan. okay. Naipunta na pre sa problema, dili na sa mga empleyado, problema na po sa mga employer. Naman ko na-istorya pala ko mga employer. Most of ako ma-istorya sila, sabi mo konsyal, problema ang pula mo. Kami ni bago mas balawag na among rehistro ang may obligasyon, no? Duty to register them sa SSS. Pero, di mo masagot ang mga empleyado. Di ba sa masagot na, dinakal po sila na, ayaw sila may mismo, nga dili sila mo sagot kay membro, kay makuha ang ilang sundo. Ang buto na karon, unsa may buhato na yield ba ang mga employer sa wish sa iyang mga empleyado? Unsa may buhato sa employer na nga, mo subat mo di ba pag masagot ang empleyado? Unsa may buhato sa employer? Okay. Sa balaod sa SSS, obligado ang employer to deduct from the salary of the employee kung unsa man to i-bayad sa SSS. Obligado gid siya. Karapatan na sa employer to really deduct. Kung dili magpa-deduct ang employer doon, depende na siya sa buhaton. Pwede na i-replace ang empleyado, ilisan. Kay balaod man gina siya. So siya mag-prevail yun ang desisyon as employer. Ako pagduda, di ba kayo buhaton mo na may rason po sa mga employer, kaya yun ang hali-product, araw nila lang po na ano. Kaya ako yung employer tingari, kung gusto ko, kasi di na ako nagkakita, kung di nagkalisibat ka. Pero nalagay na ako pong pagduda, basta nga, may sila ka, nila po lang mo ilisto kayo, sugot mo po lang mo kwan. Kaya po sa gusto nga, pagkabayad po sila. Mula ko, so, ako yung mga naminaw ka lang mga employer, di na ko gamiton ng rason, kamingon na ito mga empleyado nga, dili ko palidak, dili na po natin registro. Ako yung o borigas disgrasya, diyan na ang label. Mula nga, I think, dili man tuloy ang magbuot, ang empleyado, ang magbuot, ang employer man. Mula kaingon nga, if you don't want, I don't want to hire you. O yung kag, if you want, I will hire you. Na, dili man ang ingon nga, ang wish gid sa empleyado ang magbuot no. Kay ang empleyado may ang employer may dunay akong responsibilidad. So, stricto yun ang inyong implementasyon dahil ani sa? Yes, very, very strict. In fact, I would like to encourage all the employers who are listening now to go to the office and secure the Social Security law. We have that books or the pamphlet, we can give them. Para doon na sila mabasa-basa lang man po, doon sila basihan kung tinood man ang allegation na dili magpadidak ang mga employees. Obligado yun sila. Last ko po na. Palitan ko, mga 1 month, no? At kaya makalasag lago nga 1 month to register. Palitan ko matay mga 1 week after. No, sipok ko lang. Empleyado. Pero wala pa niya maristo. The employer has up to 1 month to register him. Incidentally, kay nagtrabaho muli siya sa sakinan, ang sakinan na balintong. 2 weeks after siyang pagsulod, galabay obligasyon niya na ang tulubago niya ng employer. Ang kuan sir, 30 days man no, ang grace period nga kuan. So, pwede pa siya ma-absolto sa liability. No, pwede pa na niyang mahabol for registration kay 30 days man na. Kaya that is why ang employer sa mga employer nga naminaw karon no, i-take by heart gid nila ng pagparehistro. Kaya nga no, once they are liable, especially pag work connected ang cause of deaths ato ang member, that is double compensation. They have the SSS benefit and the what you call employees compensation, no? Asa ka naman, ma'am? Asa ikaw ginihana? You have one month to register it. Balik sa akong example ba? Si Bakuhay, after 2 weeks, para maristo ka, 1 year pa, 1 month pag mga allowance. Darisgasyan sa kita, namatay ang driver, namatay po ang mga akong trabahante, assistant. Ang driver ay naristro, pero ang asset na wala. Now,
O sa mga si player na, wako pa naman ito. Pwede iyang i-release I-report niya. Pwede nga, within 1 month i-report. Wa siya trabaho na na. Wala pa O iyang ito. i-report. I-report din niya, sir. Kay ang sa balaod yung originally upon hiring dapat iyang report. Dapat. Pero since medyo may lenience sa mga SSS, itagag siya 1 month. chance to report within 1 month. So, sa mga ang mga kakuha na, pagkakaroon sa namatay ang empleyado, sunod sa 1 month na grace period. Kung saan po yung mabayad sa ECS, sa what will it cover? Cover na sa whole, supposedly, na may specific amount na Benefits. The same paghapon sa sir sa benefits. Depende sa cause of death, sir. Kung work connected, man akong giingon, or work connected, so kung gihapon sa entitled gihapon sa the SSS benefit and the employee's compensation. So, yung anak ko kasama palitan, doon na ito, isa ito, bago nag-registro, namatay na siya, yung pag-registro, makadawat po benefits. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ang sa death na to, sir, sa SS death na to, sir, since wala man kabutog 3 years, that would only be lump sum. But what is beneficial to that, kung work connected, maka-pension. So, muna siya very important good. Especially kato mga employees na risky og trabaho, expose sila sa mga kuan, i-report good sila. Kay hinana ng mga cases, kung dili ka buto 3 years, 1 month lang, ug work connected, maka-pension ang atuang beneficiaries. Unya, wala nila na na-registro, that would be double liability to the employer. So instead na ang system mo bayad ana, ang employer ana mo oy mo kabayad sa Not ilang. only civil, but criminal liability. Yes. Okay, Paul James, importante. Okay, so daghang nagpaminaw kami karon. Daghang sila dugan lang members sa SSS butang talagi 15 years. And then 3 years after pwede siya mo file of loan, diba? So kada mas lang loan yapon sila pero ang ilang nganong same amount lang yapon ang ilang loan. Then nagkataas na ang ilang sweldohan. Okay. So ang ilang contributions per computer will speak. Dito na mo reflect na sa ato kay online ta karon. So ang atong processing of salary loan is automated na siya through computer. As soon as i-encode ang ilang loan application, automatically ang computer maghatag og amount of their loan. So nagpasabot na ang ilang contributions wala nag-increase. So look out na sa employer or employer's representative kung kinsang in charge of the records of these employers. Kanyot lang mga panalitan, si Joel, dito sa Sunburst Fried Chicken. Kay karon sila, naminaw sila, mga active members mo, di ba? Sa SSS. Okay. So, panalitan sila, saan nila pag-avail sa loan, o how much man ila ang ma-avail sa loan, kay karon pa mo na kay Balo? Dali, Jo, karon pa mo na kay Balo, nga maka-loan mo sa SSS? Mga trabahan ko sa Camila Hotel 1. For salary loan, akong ipabalo sa ila nga ang qualification for 1 month salary loan is at least nakakontribute sila of 36 monthly contributions. For 2 months salary loan, at least 72 months, which is equivalent to 6 years. And dapat na siya, ma'am, active siya ang contribution. Naa sila from the time of application, naa sila at least 6 monthly posted contribution for the last 12 months, no? So, katong case na gi-raise ni sir, na kapila na nag-reloan, the same amount. So, maybe the case is na nag-assume ang member na magkadako na ilang loanable amount because nagkadako ba ang sweldo? Diba? Wala ko na nag-stick ang sweldo. So, siguro na siya mga cases nga ang employer wala nag-report sa ilahang actual salary bracket. So, if a member, ang employee, nagsweldo na karon palamitan 10,000, ang ilang gina-report ana sa SSS, 5,000 ang gapon nga bracket, the minimum. Kay diha man good, makaikyas sila sa balaryo nun na taas-taas. Ngayon, panalitan mo loan silang Joel. Manayag pa sa ilang kuan? Yes, ma'am. Sa ilang employer? Yes. Sila, Kay mga salary loan for employed, sa form nato, dapat approve na siya sa ilahang. Kay ang employer man na ang paninglan, anak ma'am. na may remittances pod. Oo. So, salary deduction para po ma-inform ang employer na kaningang empleyado na file of loan, ilaha ang responsibility po to deduct the monthly amortization. Question. What if the employer refuses to sign the application form? Wala gipod sila mahimo sir kay loan is only a privilege, no? So dili pud na right
gyud ng member. Kung maglikay ang employer sa maong kuan nga madilingkwente, wa dili makabayad, kuan lang gyapon na siya sir sa employer. Kanang ilahan lang gyapon na nga discretion o i-allowed ba nila ang ilang mga empleyado nga makalong. Excuse me. Privilege. Sa privilege. Ano wala na problema ang taana? Nga, kalau paglayo ana, ang mobile ana, ato ba is equal sa... Contribution man sa member. Posible, mahal na employer kasi bakit yung ilang papawaw nila. Oo. So ang delinquency ana sir matag man guna sa employer ang delinquency. So mo na inikayan sa mga employer. Naman yung mga employer nga dili ganahan kay ilang empleyado dili magdugay mahawa. So na ay pending nga kuan. Ang employer man anak mo matag na delinquent kaysa ilaha man na nga kuan. Mao na nga na dyan requirement ka Kaya 36 required, months. kaya required gyud nga mo approve gyud ang employer. Pero doon ay solution to that. Ang employer, the moment na maghawang yung empleyado, they have to report to the SSS nga wala na ang ilang mga empleyado. Do not put a report niya na. Oh, yes. Palitan ko employer, dili mo pipalo. Yan mo kawa. Mga tabalusos mo ko, di po mo. Di po sila mo kuhan. Ano ba tabalusos? Ang kaya mga tabalusos. Gitari dili mga bulok, mga bulakbol, mga ignorante, ana. Uli lang yung report. Kung may magsabi sa sige yung record dito ang tao na hingawa na. Delinquent gito siya, employer sir. Kanang wala na pwede lang employer. Nga nawa. Ma-delinquente gid ang iyang status. Employee doon na delinquent loans. Ang mabaya ito ang employer. Kung dili niya ma-report. Dili pa pod siya gid nga paninglan gid siya. So he will have to comply submit siya affidavit nga kani nga empleyado nga nihawa na na since ani so para nga maantag tong delinquency. Unsa may punishment Pero dili sa ka mga pwede nga employers nga mga buluyagon? Unsa may punishment ninyo? Ang mga employers nga buluyagon, they will be penalized. Siyempre, doon na po tayo gitawag nga due process of law. Pwede sila mapailan of case by our office. Okay, salamat kayo. Si Paul James o si Tax na murag nani pangutana. Sige na, pangutana na Paul. Iya ato is katong nahitabo mong nga nagretrench dayon nakaluna siya ato pero wala i-deduct sa iyang sa company ang iyang loan sa SSS. Dayon siya rin nag-continue pagbayad voluntary. Sa iyang loan. So, kaya wala man gididakan, ikaw nagbayad. Definitely, fully paid na kakaroon. Fully paid na? Okay, ang ato ang magong loan karon is compounded ng interest. So natay bag-ong kuan kung compounded na. Wala ka ka sa condonation, sir? Kana condonation, apply. Apply ka karon, aman sila karon. Apply. Fully paid naman niya ang 21,000. Wala na siya problema dahil. Kana siya, katong na-retrench, ang member, na ihagi na responsibility. Ikaw nga kabalo ka, nga nangutang ka, nga wala ka nakabayad, responsibility gina ni mo to pay. Or else, magbayad jud ka sa compounded interest. Muna ka rin, nag-offer me, from time to time, ga-offer me condonation para katong mga separated, na kuan, maka-avail gid sila sa maong condonation. Ang buot pasabot nga buotan kay si Tax. Kay nitulong man siya siyang obligasyon. What if na-retrench din, wala gid siya katrabaho? Dinasay remaining Balance nga loan. Dayon dili gid siya maka-avail sa condonation. Wagi siya trabaho. Sir, ang mahitabuan na, sir, kung kasagdahan gina niyang kuha ng iyang loan, obligasyon man gina sa member nga bayaran, once mag-file na siya claim at the age of 60, i-deduct gina tanan. Nya, dako na siya kaayo, ang mahitabo, luoy kaayo ang pensioner, mawa na'y madawat. O, kay ipakong-pakong mangguna siya. Pero pwede siguro at this time maka-avail siya ng condonation. Pwede, mo na. Grab the opportunity yun. Kunaan. So, ang filing period is up to September 2012. Oo. So katong naminaw nga naay nahibalo sila nga naa sila mga outstanding loan, high time gid sir nga mo avail sila sa maong condonation kay that is 90% of the penalty ang ikondong kung mag full payment ka. Pero once you opted into kanang installment plan kasi naman pag may installment 12 months to pay, 36 months to pay, pero ang i-condone ana sa ato ang system is only 80% kung installment. Dako na gid siya kuan ma'am, dako na gyud. Cash, 100%. Kung full payment,
90% sa katong bitaw mga delinquent nga wala kabayad. Ang 100% sir katong namatay. Katong namatay. Kaya ma'am, talaga scenario, if mo-claim siya kung mag-60 na siya. Kaya it's a social security. Ako lang curiosity lang, it's a social security. You're helping para na po magamit ang certain Yes, sir. employee na-employed before. Pero na-retrench siya, wala din siya katrabaho. Wala pa sa trabaho rin, napasay, nakukutag, patunan pag yun sa usa. Mamatay na guna-guna. Hindi na pa ko yung... Actually, kanang tanan, i-deduct up to retirement. Qualify siya. Kung So, claim siya, yes. kung 16 niya. Pero kung ma-impass na niya kanang iyang loan na accrued with accrued interest, pag ma-deduct na siya ang monthly pension, pag nahurot na siya, mag-resume yung pension. Lifetime ang gudang atong pension. Okay. So, That's why mag-monitor din sila for continuation program. Kaya nga ito ang continuation program, dili na kaisa implement sa tayong system. Okay. Actually, kanang continuation, pabalik-balik ni siya. So, like for example, karon gi-offer, wata kay balo, after 2 years, next I-offer year, na i-offer na pagbalik. pod. Also, dapat aktibo sila pag-monitor unsay mga programa nga gina-offer sa system. Okay. So katong magukod ba na sa SSS o sa buhaton sa katong mga empleyado sa iyang mga employer nga wala mo remit sa insakto nilang bracket silang salaries. Kay halimbawa ang ilang salaries is ang actual nga ma-receive nila is 9,000 tapos ang bracket nga ilang gi-remit dito sa SSS is 5,000. So Pwede man sir nga mo ano sila kay naaman ta sa ato manggong opisina na atay mga accounts officer. So muna ang accounts officer nato sila na ang maong in charge sa mga employer. So in every employer in every area na ano naka-assign no. So pwede silang muduol sa one of our account officers. in what to bring If possible mas maayo nga na siya proof sa iyahang salary. Payslip. Kung may payslip, kaya diha mo kita mag-start ang payslip to aron ang ato ang accounts officer mo to iyang basis to verify the employer. Okay, may pangutana diri gikan sa ato ang empleyado diri sa Sunburst Fried Chicken. Okay. Nangutana siya nga iyang mama sa dalaga pa membro sa SSS. Okay? Dayon ato ni nasabot siguro nga naputol kaniya to dalaga pa siya. Ay karon kini naputol ang iyang contribution, iyang remittance. Che, nimo. Dayon ang anak gusto unta nga siya na lang mubayad harong mapadayon ang contribution sa iyang mama nga naputol sa dalaga pa siya. So, is this possible? Nga ma-activate ang account sa iyang mama sa dalaga pa, iyang i-continue karon? Yes. Dayon, pila man pod asa man dabay mga penalty ana unsa ba or maka-avail siya nga makwanto nga dili dako pod ang iyang bayronon para ma-continue ang account sa iyang mama. Okay, ma'am, actually, pwede na i-continue as voluntary paying member. Wala siya penalty nga pagbayaran kay wala tayo retroactive payment. So as soon as mag-resume siya og bayad niya na kaning bulan na panangitang kaning bulan na mag-start kaning bulan na. So kung unsa siya mag-contribute starting this month, pwede to siya madugang sa iyang previous contributions. So, ipaklaro kadyo lang ha, kay minaw ron sila. Di lang mo pakita dire kay maulaw, minaw sila. Ato ipaklaro ha, walay interest, walay penalty. Wala. So kad sa pagkaputol sa iya ang contribution, hangtod karon nga iya kining ibalik. Padayon. I-continue. Kasi yan ay mubayad isip ang anak na silbi sa iyang mama nga balayro no. Oo, as additional food ma'am no, pagbalo na ako sa maong naglabay ang question. Kana kay dalaga pa man yang mama no, I suggest na imuhang i-change status ang imong mama no, kay lahi naman ay apelyido karon. Oh, yes. Para sundako sa may tabo kuha na ang iyang record. Ayos Clean. na. Oh. Clean So, ang records. magkuha siya og E4 amendment form sa Okay. opisina, i-support ang marriage contract ug gusto niya ikarga pud ang mga anak, birth certificate sa mga anak para ma-straighten up na ang iyang record. Kadyo lang na anything you can add sir. Wala na. Okay na to, ma'am. Okay. Backlight, sige go. Musakay ko kay Edith. Musakay ko ni Edith. Saya bangutana. Pagkali ko mauman. No? Musakay ko niya. Saya bangutana. Kaya sa ito ba ito, sa tubag nila nga
ang anak pwede makapalayo og bayad. Dili mismo. Pwede po nga atong kabit o na ikabit palitan o sa katao nga undangan siya, ang iyang kabit kwartahan pwede nga mo iyang bayran. Pwede ka. The office should not ask any question anymore. No question asked. Because your office should increase in payment. Yes. Ang importante, Collection yan, sir. cash. Ang importante. Kaya hindi ka mo bayad, para di ka Panghilagot ko nila nga, wag sila labot. Basig na kumara kung mga amiga na ako ba, no? Na, wala ka malugo, kaya magkanahanap ko ka, dahil ba nang minaw ba niya, ang hunda rin na sa ginawa na sa trabaho, ang sambali ito ni Kadjaz, ano? Yes, sir. Yes, Yeah, sir. mayon siya, di na kong bayad sa kanay, kay, di na makunin mo, mura na pag, iba na ba kung Jimmy ra? Ano mo, di na mo mga tanah, bahala kinsa. Yes, sir. Dili na Okay. gyud. Ato lang klaro na, nga dili na imong personal experience. Based on your readings na, dili personal experience. Ito po ni Sir Van, ako lang, marami na yung hypothetical questions nga, it will happen. Yes. And it happens already. Yes, Wala yes. pa mga membro, na wala ang trabaho, pero dahil sila yung mga amiga, mga Jimmy, mga alat-alat, mga anak. Ngayon, gusto nga mo bayaran ba kayo, no? She's very in love to that member. Yung iyang bayaran. Madlog siya ka, di ba ko, hindi na kasal. Sa umana ko nga, gusto na ko ibimbro ka. Kasi gusto niyo ako sa SSS. Sabi ako, customer mo bayad, kasi dili man ako, hindi mo ko asawa. So, ako lang daw nga, pwede ang iyong office, mudawat, bisa kinsa, bisa gikalosipil. Sir, tubaga na sir, si Chief Kasumpang. Actually, wala may pili sa pagdawat sa mga membro. Even ang kanang mga unwed mother, they can claim for maternity benefit. Maskin dili siya kasado. Siguro, sir, by the time pagpa-register siya as self-employed, kung wala pa din siya, hindi pa siya membro, yun nga, gusto niyo siya ipamembro, i-convince mo siya magpamembro, kinahanglan na, maadto siya sa office personally to file the registration. And then after that, ang payment, wala na ni kung kinsa ay magbayad. Yes, sir. Cover na sa offer nga, ang tuition, karon sa gusto mo dahil, pension. Dili, members foundation. Sige sa SS, pausa na tuition, SS, foundation na siya. Yes, sir. Yes, sir. Katong mga kwatahan, mga manager, mga sadiaga, doon mo mga scholar, i-appeal. I-appeal na lang. Ayo, anak kay malibel ba ka? Sige. Kung malibel mo ko, nabalik ko gilan, ikaw mo na ka kabalo sa seminar. Katong ka-offer ng mga scholarship, i-appeal na ang membership na SSS. Happy Head. Pwede naman nila. Sa scholarship, ito na yung foundation. Alaminaw doon, kung bilang nalibay, isang-isang sa Victor Jaleo. So, mga panyero niya, pwede na kaya. Mga foundation, scholarship. Scholarship, condition, okay na. Appeal na ang ACC's membership. Okay, we would like us 60, to... bulag na dayon, at least, secure sa kanang sa pension. Okay, I would like also to inform the public that ang among coverage is universal. Correct. Hangtod sa kanang gabaligya lag mga mani, balut, o kanang shine boy, pwede sila mag-member. Mga Yes, sir. Pwede kayo. Pwede. Yes, sir. Pwede ka. Pwede. sa mga bayan, ng mga Yes, sir. Pwede. Ang mga asawa pwede sila mag-member. Tanan, wala may ipili. Para ang importante ko sa ISIS nga mamiliyembro ang Universal mga tao, coverage. universal coverage na siya. Protection sa... Basta naalay capacity to pay. mga Jimmy, pwede rin sa to. Mga Jimmy, mga tarot-turirat na, mga tarot-taratat, pwede. So, usbala ko, scholarship permission. Ini nga, balita sa mga... Panawagan sa mga, doon yung mga scholarship, no? Permission, panawagan nga, pwede, apil. Gusto mga scholar, pwede mo muliman mo sa mga scholar ninyo, na i-apil ang ACC membership. Mga sponsor. Ricardo na karon, muliman ang mga scholar na ikaw. Ikaw ay nagpungka. Sila, sila, pwede ba? Ang taga-ACC. Okay, ubalik ko gamay, ma'am, no? Katong pangalitan ng employee, naundang na siya, wala na siya na-employed for some reason, retrench ba, or resign, or kick out ba rin.
wala pa na itong time limit nga pwede siya mubalik o bayad, contribute? Wala, sir, wala. Kay, kuha na siya, once you are a member, Lifetime member. always, once a member, always a member na siya. So, bisan pa, og 1972, 1960s pa ito ang contribution sa member, pag i-check na gusto niya siya, ipadayon. kung ipadayon, pwede pag-gihapon. Pero dili na, sa ito pa, start na po siya, i-continue lang, dili nga ilam siya, payment siya. Dili, continue lang. Like, for example, sa previous years, past years, na nakaibutang tag 20 months. And then, once you decide to continue this year, ika-21st na to nimo. So, dili ka obliged to pay the back years. No man ay kadlukan sa uban. Oh, yes, No man wrong information sa uban. Kasi mahadlok ni Mato sa SSS, kay Dugay marabaming wala ka bayad, basin paninglan ni. Kay abi nila, ilang assumption, bayaran nila ang arrears. So, sayop na siya ang info. Mas may na naklaro. So, bisan pag pinakatuig na mo na undang, if you are willing to continue, karon na tuiga, karon gula ng kapag continue, kana ra po'y bayaran ninyo. Mas may na ma'am, kaya nakadungog itong mga na-scholar o foundation, kaya di po dahil sila magbayad. Ugma nila ipamimbro, ugma pa sila magsugod ng bayad. Wala tayo back pay actually. Okay, ma'am, kaya bang sa sickness kaning leave bitaw, na naibang mga employer nga ang ilang mga empleyado nag-file og leave kay nagluya, tapos ila lang gipatungha para nagid nga nag-sick leave siya, nadawat na ang payment gikan sa SSS, tapos nitungha ra gyapon siya, nagdawat gyapon siya siyang sweldo gikan sa company. Ngayon ana ang cases, sir. Also may tabo na sa employer o employee. Mga double compensation, nagdawat na siya. Actually, matawag din siya double compensation, pero ano na siya, kana na ang responsibility na sa employer. Nagi-allowed niya to report ang employee nga sick man siya, no, kung gi-aprobahan siya og 4 days sa SSS, kasi ang mga sickness man good, sir, maagay lang na member ko exhausted na nga to ang leave credit sa kumpanya. Naman tagoy leave credits, di ba? Pero ta mag-absent pero natay pay. So 15 days man usually, di ba? So once exhausted so without pay na sila. So muna na most come in ang SSS na kami na balimoy mo sweldo 90% of their daily. I am foreseeing the possibility diyan, no? Ito, nga sukad karong Martes, daghang mga sa inyo, magpa-endo mga eskala. Kinahanglan ka tamo ng pagkahal mo karon kay siguro. Sigurado kayo madugang kining mention. Mas malipay, sir, actually mas malipay pud mi. Kay gabi ang amuhan target karon, kinahanglan mo cover as much as pila ka self-employed. So we would be very much happy kung naidaghang magpamimbro. Okay, sir, anything to add? Wala. Except for mga questions that may Okay, arise. so, unsa may karong, naka? Sige, kasaw na. Okay, sige. Naman ko yung matalamit kahapon. Pwede hapon, kung sa mga muli ka, wala ba yung kahapon ko mo? Naman ko yung sila kahapon. Palayan talaga ito. Nga, unsa mag-epekto daw, nga ang ato bago-urong Supreme Court Justice, babae man, dayon, at pag yun, unsa man kayo mga epekto, mga possibility, mga senaryo, mga tabo. Will it change the spectrum of our society? Wala mo gato na mga kana. So, ako lang ipabalo sa naminaw nga kaya one of these days atong bitaw na ang mga magistrate sa ato dire ato mo taon kung unsa mga epekto nga bago nga lingkod next Sunday murag nga asyon naman Teresa kuan unsa mga bago mga pamaagi unsa mga kay daghang mo yung mga i-feature sa inyong kapihan sa Dipolog ang bago na puro mga tabo nga wala mo gato nga bago na itong Supreme Court Justice nga babae the first time in the Philippine legal system babae mao'y nahimo nga Supreme Court Justice. So is assured nga next candidate so ito paminaw na ato lang imbitahon si executive judge si o ba niya mga kisang mga justice nga gustong wali dire ato po puta lang kung imbitahan po sa Pakatan kay mahilig si Sam Pakatan mahilig siya it's okay mahilig siya when it comes to that aside from the other
gis na to nga makuha. Ato pong imbitahon sila. Kay daghang interesado unsa lay dako mo gani bisa sa inyo mapita lang inyo mga desisyon sa mga kuan. Ato everybody here is affected kay bago magong mga patakaran niya sa Supreme Court, no? Bagong Chief Justice. So, wala na, rest assured, no? Ato rin pakatang naminaw karon sir. I think by next Sunday, kung si Tikaminaw mo ni si Judge umahimon ka, ato lang magdala lang pag ubalin muli ang interesado ng mga huwis, ato ma-discuss sa mga possible scenario, mga kausaban sa atong hukmanan, panagan sa atong judicial system, na daghan na bang i-discuss ang mga backlog karon. Pero na, as a matter of fact, sa atong syudad, no, si Judge Ma is retiring next year. And then Lakihor is also, I think, mga 2 years from now, retire na po. Dahil kayo may bakante, karon ganit po nga OIC. Daghan kayo nga nagreklamo ng mga dunay kaso, katong mga preso, o katong dunay mga kaso sa korte, napiktahan. Nagapinding kay, wala man doon. So, dorak adlaw muli dorak adlaw kay gahandol po sila ingong kuan. Piring diyan sa siya malaw ka to. So, muna mga unsay mga kambuan ato maani so mga tikuminawa among gidapit sulod karong Domingo no kay burag atong mga bisita. Ato lang reserve. Reserve for this Sunday. Legal luminaries no. Mga ato pong imbitahon ang presidente sa IDP no kay aman ang ako na itong ipabalita karon adlaw nga kagahapon gipahigayon ang IBP Olympics no mga abogado nga may mga gabi sports ba kontra po sa mga court employees dire ako to ako lang ipabamulit nga champion be sa champion magig ka sa kanunay pero asa lagi ang pansit ang single si Judge Lakaya wa na makuha giyahang tope ug among tuwa ko pong team na champion ka po ni. Pero abot lang ka ang overall champion tila sa Gara Maguna, ang IBP o ang court employees mo nagkontra kapon, may empleyado ba sa mga korte. So, ang champion tali, ang general champion, mga court employees o IBP ka. Pero one thing sure, successful kayong gihimog hapon, no? Malipayon kayo ang among presidente, si Atty. Michael Ahok, no? Ang mga sakop, na successful ang gihimog nga activity. O karon pong August 30, ano yung pahigayon na testimonial dinner, anagya po sa Camila 2, ang ato nga binyo, at ang ato mga pasilungog, ang bagong kapasar, pagkamanalaban, nila sa Dipolog, ng taga sa Norte, ang mga tagaan o pahalipay, ato sa Camila 2, sa lasay sa gabi sa turno, no? sa Camila 2, habit turno. Alas 6, ang atong testimonial dinner. Panawagan sa akong mga kaubang mga abogado, sa laliwigan sa mga lantig, sa itong maabot ko Sibya, kita maaari dire, atong hugupan, once again, magtapok-tapok ta, kay namang iba po doon nga long lost ng mga abogado, nga mag-anhiran rin o talagsara, wala nga akong gidapit, ang talang naminaw, ang talito, maghaka-haka talito. At ito pong, atong diskasal, ang tabo karon nga bagoong justice, si Justice Sereno, no? Ato na siyang diskasan karon 30, August 30, Huwebes na, sa gabi. Okay, salamat ka din. Thank you so much, Konsehal Ruben Ligorio. Before anything else, atong paninguhaon nga maimbitar this coming Sunday si Attorney Michael Ahok, ang atong presidente sa Integrated Bar of the Philippines sa Buanga del Norte Chapter, si Judge Porfirio Ma, o si Attorney Jose Sar Pakatang. Atong pong imbitahon ang mga taga-kuatri, siya Attorney Hilit. Okay. Siya Michael Court. Okay. Kaya ang nabalang sa estado na sa atong mga korte karon, kaya nagreklamo. Nagreklamo ng mga tao nga lumikan sa wala yung ikuan. Wala yung siging bista kay tagsar kita ang bista karon gihimo. So, muna Konsehal, hangyotan nimo nga makontak nato po ni mga tawhana para ma-invite nato this coming Sunday ato na i-reserve this coming Sunday. In the meantime, nag-regards nimo si Attorney Christopher Ma, ang president sa Dipolog Rotary Club. Ag sa Sunday,
SOP man nato dire nga wala man ka, ang wala dire libakon, dili pa ka namo. Kay Mo na yung nimo sa Sunday. sa ko doon sa ninyo nimo. Sa unang panahon. So, wala man ka dire, SOP man nato nga wala dire libakon, dili ba ka sa Domingo namo on the air, on earth. Okay, balik ko sa tuan. Mga bisita sa Social Security System. Last question before we wind up the program. Last question. 13 minutes, go. Okay, sir. Nag-isgot na sa mga galing na online services sa SSS, no? Mura og naulahi-ulahi na kita. Sa hindi na ito i-reply na ito nga makomplete at decide ito kaya dagko ang ilahang abot at walang contribution. Pero wala ba'y plano ang SSS to upgrade, to really put everything online, to declag sa servisyo nga na manual services na to sa opisina? Kay pero when you say online, almost everything is online. Bisan gani local business din sa to, naalang kay everything's done on the internet. Okay. Aduna kita gitawag karon nga web registration. Ang mga employers dapat mag-register sila through online. Yes, web registration. Open lang atong office karon. In fact, my computer, I'm sharing it to the employers, to the employers representative. If they cannot afford to go to mga internet cafes, or if they don't have this online computers, Website. Yes, ma'am. I would like to kuan ma'am, no? Kanina chance kay dakan mga minaw, labi na sa gawas, no? So, kaning amuhan naami karong programa nga SSS website registration. So, online na ta karon. Kani nga programa para ma-decongest po ang mga tao sa opisina. So, pwede ta, employer, employee, self-employed member, basta member ta sa SSS, pwede ta mag-register online, no? You just have to go to our website, www.sss.gov.ph. So, dito sa mga website, na may makita dito nga tab, mga color red na tab, register here. So, you just have to click register here. You supply all the information needed. Data dito, birthday, kay ma-validate man na siya sa mga system, no? Then you will be required to kanang kuan supply your own login and your own password. You will have to submit it. Tapos in a second, naana dayon mo ma-receive nga confirmation na successful ang inyong registration, tagaan mo og inyong initial password from the system na muna imong gamiton sa inyong initial pag-login, no? Once you are already successfully registered online, so you can now view, kung unsay mag-view na mo, ma'am, sa among online, your contribution, your loan, tanan. So, bisan pag kada adlaw, kada oras ka, mag-monitor sa imong kuan, pwede. And then, on the online also, you can now submit your salary loan online. And then, in the future, gina-work out na even maternity notification will be submitted online. So, hinay-hinay na. So, malipay na ang gino'ng mga carers. Yes. Yes. Even our condonation, sir, atong condonation, pwede na karon kung online na, kang register mo online, pwede mo apply through online. Okay, ma'am. Question. Is this web page posted on our social hubs? Yes, sir. Social networks? Yes, sir. Posted ni siya. So, once they click the link, redirect ni pa sa web page sa SSS? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Kanang website na mo, sir. Available gina siya. Sa una, pag-launch man gud ana initially ng website, dili siya kaayo successful, no? So, daghang nag-complain na dili man, nag-register me, wala man, dili. Pero enhancement has been made. So, karon improve na siya. That's why, grabe ng amuhang dissemination. Kay gusto po mi nga, ma-decongest po ang tao. Kaya kasagaran makadagan sa tao sa opisina, mag-inquire lang silang contribution, mag-inquire lang silang loan balances. So, now, when you are registered online, lingkod lang ka sa inyong balay, click ka sa computer, makita na ninyo. Yes, ma'am. Daghang interesado ni pero ang the problema gud ani kay not everybody is so well with the computer. Yes. So ang ilang himuon besides nga dili available ang web page, it is being posted sa tanang social networks, Twitter, sa Facebook. Wala akong pasabot kay ano. Bingon lang ka nga Facebook Mobile or Facebook Twitter. Meron ka na www, di ba na matimanan na, pero everybody is using Facebook, almost everybody is using, posted ba na dito,
can they click the web page and redirected into the Naaman tayo pa sa website Facebook. of the Natay account I-like sa sa Facebook. nila. I-like sa nilang page. i-like sa Oo, nila oo, mo. natay Facebook account Food for SSS. Okay, with the link. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sila dito Yes, sa sir. webpage Yes, sa sir. Yes, sir. SSS. Yes, sir. Okay, that's it. So, Kaya mo naman muna iuso ka rin. Mo naman iuso. na mo ang web na mo katong www.sss.gov.ph. And then I would like to add also, no, ongoing ang among implementation karon sa e-center. Ang kada SS branch to decongest the queuing of these members sa among opisina, butangan ta karon og e-center. Dito magpindot sila, pwede sila magpindot. Katong dili maka-afford to go to internet cafe, pwede siya sa opisina, sa right sa entrance ng namo, i-install na siya. Eventually, Pwede ko at home sa ilang kagalingon nga computer. So they online man ta. Yes. As long as they have internet connections. Yes, yes. how about kining sa mobile? Kaya yaman, kining contribution, loan period, o SS loan. Active na siya kanin sa mobile? Text SSS. Yes, sir. Ay, kasi. Okay, so wala kita panahon. No, opos na kayo. 7 minutes to go before we wind up our program. So ato lang pagayuan o panamilit ang atong mga duha ka bisita dinhi. Si magunatan ni Crisolite Ardina sa atong Social Security System. So una-una sa tanan, salamat sa opportunity nga gihatag ninyo kanamo para pag-explain sa mga unsay mga programa namo karon, unsay mga kabaguan, no. So giawhag na ko ang tanang nagpaminaw nga katong dili pa membro, magpamembro na ta kay that is for our own benefits. Tapos katong na ay mga problema, na ay mga reklamo mo, doon lang kamo sa mga opisina kay ang mga personnel accommodating na sila to answer to your any queries. No, we are very much happy to serve ang mga members nato. Salamat. Okay. Okay, si Chief Jaime Kasumpang, sir. Okay, una-una, salamat Ma'am Tumong o sa tanang mga panelists nga niya karon o sa mga kaubanan din mo dito sa radio station DXDR. Para sa mga employers, akong igiauhag ang tanan nga employers nga ang inyong mga empleyado palihog ipang report o bayaran ng SSS aron wala tay problema nga madawat sa umabot ng mga adlaw. Dagang salamat sa Okay. tanan. Yes, sir. Thank you so much. O galang sa atong panel, si Consel Ruben Ligorio. Salamat kayo Rich, salamat sa itong mga bisita na medyo May mga scholars. nalipay kay sila, madumagan. Karon so si para magganayan kita mga scholars. O ang mga nagpa-scholar, at ang mga scholars, nalipay kayo. Kaya lalaban rin na sa internet, mga kapagasto. Salamat kayo sa inyong pagbisita. Inapasasunod ni kayo sa among pagdapit. Bukod mo makuli sa pag-aritri. Bisa ka rin, if you have something to say, yung announcement rin, pwede sa among opisina, sa among program, ang kapihan sa Lipolo. Kung sa namang naminaw, o kung hi sa mga outside the world, salamat sa inyong pagkiguban karamo, o hinapunta sa Domingo, at bagay na kapsin, kay medyo doon naman lang kuhan. Okay, salamat kayo, o mamunta kung ito. Okay, salamat kayo sa atong mga panelists. Edgar Soronda, Paul James Acolan, Consel Ruben Ligorio, sa atong mga bisita, si Crisolite Ardina, si Mr. Jaime Kasumpang sa Social Security System, si Silver Tuluyano sa ato ang live streaming www.rmndipolog.weebly.com. Daghang kay salamat si Taxi Lumba sa atong radio broadcast DXDR o IFM, si Danilo dito sa istasyon sa ngalan ni Mr. Richard Villaronte, atong station manager. Kini si Edith Paintito mo ngayong kaninyo. Happy Sunday, God bless us all. Studio, take it away.